Kumusta kayo sa inyong mga pag-aaral? Nakatapos ng isang linggo. Simula ng pasukan o opening ng classes no, October 5. No? Naranasan na natin yung buong isang linggo na pag-aaral natin. Ngayon ay dadako na tayo sa ikalawang linggo, yung week 2. At again, dito pa rin tayo sa ating self-learning module na Mathematics 6. Ngayon, paano nga ba matutulungan kayong mga magulang, kayo din kayong mga mag-aaral, paano mapapadali ang ating mga aralin? Sa pagkakataon nito, ay ating aaralin ang quarter 1, week 2 ng Mathematics 6. Sa video na ito, makikita ninyo kung paano gagawin natin para mas lalong mapadali ang inyong pag-aaral sa inyong mga modules. Kayo man ay online class, blended man ang inyong learning modalities, o kayo man ay modular, printed man, o digital, ay iisa lang naman yung content ng ating pinag-aaralan. Ngayon, mas padadaliin natin ang pag-aaral ng lesson ngayon ikalawang linggo. Ito ay ang multiplying simple fractions and mixed numbers. Ayan. So meaning, nasa multiplication na tayong lahat. Natapos na natin ng isang linggo yung addition sa subtractions. So ngayon, mas papamadaliin, mas aayusin natin at para mas lalong ninyo maintindihan ang ating aralin. Handa na ba kayo? Atin ang aralin ang para sa quarter 1, week 2. Okay. So ngayon yung pag-usapan natin, no? I-define muna natin ano ba yung tinatawag natin na simple fractions, para mas madali natin maintindihan ito. Okay, pag sinabi natin simple fraction, it's either siya ay proper fraction or improper fraction. Napag-aralan naman na natin ito no, noong mga nakaraan. Na pag sinabi natin proper fractions, uulitin lang natin as a review. Pag sinabi natin proper fraction, yung kanyang numerator ay mas maliit kaysa sa denominator. Example natin is 2/3. So, ang 2/3 ay halimbawa ng proper fractions. Kapag sinabi naman natin improper fractions, yung kanyang numerator ay mas malaki kaysa sa denominator. Ang sample natin is 4/3. So, ang 4/3 ngayon ay isa ring halimbawa naman ng improper fractions. Ano naman ang ibig sabihin ng mixed number or mixed number o tinatawag na mixed fraction? Ano? Baka kayo malito. Pag sinabi natin mixed fraction, yun din yung tinatawag natin ng mixed number. Okay? Ang mixed fraction o mixed number is a combination of whole number, okay, and a fraction. Okay? Example, 2 and 1/7. Bakit tinawag ng mixed number or mixed fraction? Siya ay mayroong whole number, which is 2, at mayroon siyang fraction. Tandaan ninyo na kapag sinabi natin mixed fraction, ang katumbas o ang kapartner ng whole number ay improper fraction. Okay? So, yung tinatawag natin na mixed fraction. Ngayon, bago tayo dumako sa pagmumultiply ng fractions, ipipresent muna natin ngayon ang mga rules. Actually, dalawa lang naman to, no? Rules, paano nagmumultiply ng fractions. Ayan. Okay, anong unang rule natin? Okay. Ang unang rule natin, multiply both the numerator and the denominators. Kakaiba ito doon sa addition sa subtraction, no? Kasi sa addition na pag-aralan natin, kapag magkaiba ang kanyang denominator, kinukuha natin ng LCD. Dito, hindi kayo mahihirapan dahil pareho mo lamang i-multiply ang numerators at saka denominators kahit na magkaiba siya. Okay. Pangalawa, after na ma-multiply mo ang parehong numerators at denominators, ay reduce yung answer, no? Reduce into simplest form. Pag sinabi natin simplest form, ito rin tinatawag natin na lowest term. If possible. Bakit if possible? Kasi hindi lahat ng sagot ay pwedeng i-lowest term. Magbigay tayo ng halimbawa ng mga yan para mas madali natin maintindihan. Okay? Okay, tanggalin muna natin to. Yan. Okay.
Sundan natin, sundan natin yung sinasabi kanina na rule sa multiplication. Ang sabi niya kanina, uulitin natin, multiply both the numerator and the denominators. Seeing the example number 1, okay, so ito we have 1 times 3 multiplied by 2 times 3. Ang multiplication na ginagamit natin pwedeng may x, minsan naman ginakita natin tuldok lang. Ibig sabihin multiplication din yun, Pag nasa secondary ka o nasa high school, kakadalasan tuldok ang ginagamit nila dahil x ginagamit na ito as variable. So malalaman nyo naman ano ibig sabihin ng mga variables na yan pagdating ng nasa high school na, nasa grade 7 o nasa grade 8 ng inyong mga anak. For the meantime, gamit natin yung x as a symbol of multiplication. Okay. So, multiply both the numerator. Ang numerator natin sa 1 over 3 or 1/3 is 1. And here, 2 divided by 3 or 2 over 3 is 2. So, which means, we have 1 times 2. The answer is 2. Okay? Then, the bar line. Then, we have 3 times 3 equals 9. Correct? Okay. So, therefore, 1/3 times 2/3 equals 2/9. Ganun lang kasimple, Ganun lang kadali ang pag-multiply ng multiplication natin ng mga fractions. Okay. So, dito, sundan natin itong pangalawa. We have 3/4 times 1/5. So, 3 times 1 is 3. Then, 4 times 5 is 20. Okay. So, therefore, the answer is 3/20. Yan ang pag-multiply ng ating fractions. Kung titignan natin, bakit huminto na tayo kanina rito sa sagot na to? Diba sabi kanina doon sa may rule number 2, reduce the answer into simplest form or lowest terms if possible. Palagay natin itong 2/9 na to. Meron pa bang any number na pwedeng i-divide sa 2 sa ka-9 o pagkuha ng lowest term? Meron pa kayang possible number? Palagay ko, wala nang any number na common na pwedeng i-divide sa 2 sa ka-9. Kaya, ang sagot is 2/9. Final answer na yan. Same as with 3/20. Wala nang number na divisible by 3, which is also divisible by 20. So, therefore, yun na yung ating final answer. Now, paano kung meron na lowest term at medyo malalaki yung number na ibinigay doon sa mga samples natin? Makikita nyo sa inyong mga modules, may mga numbers na medyo malalaki. Ngayon, paano natin ito padadaliin at mas madali ang computations natin na pag-multiply natin sa fractions? Okay. Meron tayo rito tinatawag na, okay, yan. We call it cancellation method. Okay. Ano itong tinatawag na cancellation method na to? Ito yung kadalasan ginagamit kapag medyo malalaki na yung mga numbers na ibinibigay para mas mapadali tayo mag-multiply. Ano yung cancellation method? Ito tinatawag na cancel, from the word cancel. Okay. Meron tayong example dito. 3/4 times 8/10. Okay. So, paano mo titignan at paano ang gagawin mo para magamit natin yung cancellation method? Una, titingin ka sa unang numerator. Here, sa pagkakataong ito, yung 3/4 is 3. Yun ang unang numerator natin. At titignan yun mo naman sa pangalawang fraction ang kaniyang denominator. Okay? Ayan. So, ngayon, pag nakita mo na siya, iisipin mo ngayon, meron bang number na common na pwedeng i-divide ko sa 3, pwedeng kong i-divide sa 10? Palagay ko, walang number na pwedeng gamitin which is commonly divisible to 3 and commonly divisible to 10. Kung gano'n, bumalik ka naman sa pangalawang numerator, yung sa may 8/10. Okay, we have 8 ang numerator niya. And we have here, yung denominator naman ang titignan natin sa susunod sa unang fraction, 4. Meron bang common number na divisible both by 4 and 8? Sige nga, isipin natin. Okay, so we have, correct, 4.
4 is divisible to 4. 4 is also divisible to 8. Ano pa? We have 2. Okay? 2 is also divisible to 4 and also divisible to 8. Sa pagkakataong ito, kung meron tayong dalawang choices na commonly divisible to two numbers, piliin natin ang mas malaking numbers. Bakit? Para mas madali tayong makapag-lowest term. Yun talaga ang rason doon. Minsan kasi, lalagay tayo ng sagot dito, ginagamit natin yung mas maliit na number, mas humahaba yung ating pag-lowest term paulit-ulit. Here, kung 4 sa katuwang ating choices, preferred natin yung 4. I-x natin si 2. Hindi natin siya gagamitin. Okay? Now, kung ako ngayon ay i-divide ko, yung 4 divided by 4 equals 1. Okay? And 8 divided by 4 is 2. So, meaning, itong numbers dito ngayon ang gagamitin na natin sa pag-multiply natin ng both numerators and denominators. Subukan natin gamitin o gawin yung kaninang ginawa natin. Multiply na ulit tayo ngayon ng fraction. 3 times 2, dahil naging 2 na siya, 3 times 2 is what? 6. Correct? Okay, moving on. Gamitin naman natin yung denominators. So, kanina, for ito, ginawa natin 1. Okay? 1 times 10 is 10. Correct? So, therefore, the answer is 6/10. Ngayon, pag nakuha natin yung final answer natin, babalik tayo dun sa ating rule. Yung rule natin kanina, yung rule number 2, make it at the simplest form or lowest terms if possible. Now, sa sagot natin na 6/10, kung titignan nyo, pwede pa ba siyang i-lowest term o i-simplify na tinatawag? Yung meron tayo na divisible to 6 and also divisible to 10. Meron kaya? Tama, meron. Ano yon? And that is 2. Okay? Tignan natin. 6 divided by 2 is 3. And 10 divided by 2 is 5. Ang tanong ko, iisipin mo uli, no? Ito lagi natin iisipin. Pagka meron ka ng final answer, iisipin mo ulit. Is there any other numbers divisible to 3 and also divisible to 5? Kung wala na tayong maisip, that's now our final answer. So therefore, ang 3/4 times 8/10 is equal to 3/5. Okay? Is equal to 3/5. Okay po? Question so far? Okay. Tignan natin itong example number 3. At mas maganda, mas kayo ang mag-isip no kung ano yung number na gagamitin natin dito for the cancellation method. Okay? Okay. So we have 4/5 times 5/16. Okay. So ngayon, dahil medyo malaki itong number na to, isipin na kaagad natin, possible pa yung cancellation method. Tignan ang numerator na una at denominator na pangalawa. Is there any number divisible by 4 and also divisible to 16? Yes, correct. So we have 4. Okay? Baka iba inisip 2. Yes, pwede rin siya. Kaso nga lang, mas mapapatagal tayo ng process natin. So piliin na natin yung mas malaking number, 4. 4 divided by 4, we have 1. And then 16 divided by 4, we have 4. Okay. Next process, yung kabila naman, pangalawang numerator at saka unang denominator. Parang criss-cross lang yan, ano? Okay. 5 and 5. Any number divisible by 5 and also divisible to 5. Kasi same number lang siya. Siyempre, we have 5. Correct. So, 5 divided by 5 is 1. 5 divided by 5 is 1. Now, apply uli yung rule number 1 natin. Multiply both the numerators. 1 times 1 is 1.
Then, denominators, 1 times 4 is 4. Tanong, lowest term na ba siya? Yes, lowest term na siya, which means, ang final answer natin is 1/4. Okay? Okay, moving on to another example. Iba't iba talaga yung mukha na makikita natin sa multiplication of simple fractions and mixed fractions. No? Tingnan nyo itong susunod na example natin. Baka ganito yung makita ninyo sa module natin. Meron siyang fraction at saka whole number. We have 2/3 times 4. Okay. So, paano gagawin natin yan? Baka mamaya, maguluhan ka agad. Wala naman pong ganun na kasi ang pinag-uusapan natin ay fractions. Bakit may whole number dyan? Again, meron tayong mixed number na may whole number. At pwede bang gawing fraction yung whole number? Yes. Okay, paano yon? Okay, ang technique lang dyan, pag nakita tayo ng ganyang sample, is very simple. Okay? Ang gagawin lang natin dyan, gagawin natin fraction yung whole number. Okay? Ano kaya ang possible na fraction ng whole number? Okay, kung matatandaan natin, any whole number has a denominator of 1. So, ano ibig sabihin? Lahat ng whole number, ang kanyang denominator ay 1. Kasi kung i-divide mo siya, 4 divided by 1, that's actually 4. Yung 4 na yan. Kaya, pwede siyang 4 over 1 o pwede din siyang 4. Same lang yung kanyang value. Okay? Again, lahat ng whole number, ang kanyang denominator ay 1. Okay. Moving on. Kung nakita nyo na ngayon, mukha na siyang fraction na dalawa, pwede na ba tayo mag-multiply? Yes, pwede na tayo mag-multiply. Considering the cancellation method, okay, we have 2 and 1. Pwede ba? Pwede ba tayo mag-cancel dyan? Okay, hindi. Dito, 4 and 3. Pwede ba mag-cancel? Okay, hindi pa rin. So, kung hindi tayo pwede mag-cancel, diretso na tayo sa multiplication ng numerators. We have 2 times 4 equals 8. Okay? And we have 3 times 1 is 3. Okay. So, sunod na tanong. Balik tayo sa rule number 2. Simplify the answer if possible. Now, anong klaseng fraction ito? Balikan natin, inaral natin kanina, 8/3. Anong klaseng fraction siya? Siya ay tinatawag na improper fraction dahil mas malaki ang numerator kaysa sa denominators. So, anong susunod na skill dyan pag ito yung nakita nyo? Kapag ka-improper fraction ang naging sagot na ginawa natin, i-change natin siya from improper fraction to mixed fraction. Paano? Ganito lang kasimple. Titignan ninyo yung denominator. Ang tanong, ilang 3 mayroon sa 8? Again, ilang 3 mayroon sa 8? We have ilan? 2. So, yun yung whole number natin, 2. 2. Bakit? That's 3 times 2 is 6. Sagot, bakit po hindi 3? Kung 3, ilang 3 mayroon sa 8? 3 ba? Lampas na siya sa 8 kasi ang 3 times 3 is 9. So, hindi siya pwedeng 3. Dapat 2 lang siya. Tanong, kung 3 times 2, kasi mayroong dalawang tatlo sa 8, so ilan ang tira sa 8? Okay, so we have, dahil 3 times 2 is 6, ilan ang tira sa 8? 2. Yan ngayon ang yung magiging numerator. And then, susunod na proseso dyan, anong gagamitin kong denominator? Kokopyahin lang natin yung denominator kanina, which is 3. Again, sir, lagi bang kinokopya yung denominator dito? Yes, always siyang kinakopy kapag nag-change ka from improper fraction to mixed fractions. So therefore, ang 8/3, ang kanyang lowest term o kanyang simplest form is 2 and 2/3. Okay? Gotcha? Yan. Okay. Hingi-hinga tayo ng konti kasi we are now moving to next example. Okay. Paano naman kung ganito yung makita mo sa iyong module?
Okay, na makikita mo sa mga learning task mo dyan. Tignan ninyo, wala na siyang whole number pero meron siyang simple fraction or meron siyang improper fraction at saka meron siyang mixed fractions. Okay? Pagka ganito, huwag kayong malilito. No? Bakit? Titignan nyo lang, paano kaya ang gagawin ko kung ganito ang nakita ko ng fractions? Ang unang papasok sa isip natin, balikan natin yung sample natin kanina. Tingnan nyo ha. Yung kanina, yung improper fraction naging mixed fraction. So ngayon, ang gagawin lang natin, pag nakakita tayo ng improper fraction, pag nakakita tayo ng mixed fraction, gagawin lang natin siyang improper fractions para mas madali tayo makapag-multiply. Going back with your grade 5 competency na inaral nyo sa inyo ng inyong tinuro sa inyo ng math teachers, babalikan natin paano na nga ba mag-change ng improper, ng mixed fraction into improper fraction. So, simple lang yan. Itong denominator sa whole number, imumultiply mo lang siya. Okay? Okay? 2 times 2. We have 4. Pag may nakuha mo yung sagot, add ka dun sa numerator plus the numerator 1. So, therefore, 2 times 2 is 4 plus 1 equals 5. Ngayon, ano naman ang denominator? Dahil kanina, kinopy natin denominator dito, ganun din ang gagawin natin. Ang denominator natin dito is 2, kokopyahin lang natin yung denominator na 2. So, therefore, siya na ngayon ay 5 halves. By the way, dito natin siya ilalagay para hindi tayo malito yung 5 halves. Dito sa may tapat ng 2 and 1 half. Sorry. Ayan, para mas madaling maintindihan. So, ano yung kanina? 5 halves. And then, compare lang natin itong fraction dito, 2/3, kasi ito yung multiply natin. Okay? So, pwede na ba tayo mag-multiply ngayon ng fractions? Yes, kasi pwede na, pareho na siyang simple fractions. Okay. Gamit ang cancellation method, lagi natin iisipin. Pwede ba yung 2, we have here 2 and sa denominator na 2. So, ano ngayon ang kanyang common divisor? So, we have 2. 2 divided by 2 is 1. Cancel mo na yan. And then 2 divided by 2 is 1. Diba? 2 yung kanyang common divisor. 5 and 3. Pwede ba meron tayong common divisor dyan sa 5 and 3? So, for sure, wala. So, ngayon, multiply na natin both the numerators. 1 times 5, we have 5. Pangit ng 5 na mukha sa 6. Teka, baguhin natin. Okay. We have 5. And we have 3 times 1 is 3. Okay. Final answer na ba? Okay. What kind of fraction is this? This is a improper fraction. So, ano dapat gawin kung improper fraction? Balik tayo kanina sa sample number 1. Gagawin natin siyang mixed number. Okay? Or, ang tawag dyan, or. Kasi same lang siya. Same lang ang value ng magiging sagot natin sa 5/3. Okay. Ilang 3 meron sa 5? Okay, 1. Ilan ngayon ang natira sa 5? We have 2. Correct? And then, copyhin natin yung kanyang denominator. So, therefore, ang 5/3 natin na-reduce sa lowest terms o na-simplify natin actually, we have 1 and 2/3. So, yun ngayon ang final answer kung i-multiply mo ang 2/3 times 2 and 1/2. The answer is 1 and 2/3. Okay po? Clear so far? Okay. Let's move to another example. Okay? Para makita natin iba't ibang mukha ng fractions na yan pag nag-multiply tayo. I have here another example. Okay? Ito po.
Yan. Okay? Sa unang tingin, parang malilito ka, no? At iba na naman yung kanyang itsura. Dito, kanina, nasa huli yung ating mixed fraction. Ngayon naman, inuna natin. Paano gagawin natin? Okay. Let's do this. 3 and 2/3 times 4/5. Okay. Based doon kanina sa napag-aralan natin, kapag meron tayong mixed number or mixed fraction, gagawin natin siya gagawing improper fractions. Correct? So, ano yung rule natin? Ito. Multiply natin. 3 times 3, we have 9. Plus 2, we have 11. Over 3. Okay. Then, copy lang natin yung 4/5. Tanong, pwede na ba tayo mag-multiply? Yes, of course. Okay. Thinking of a cancellation method, possible ba? Okay, hindi siya possible. So, diretso na tayo sa pag-multiply ng numerators at denominators. We have 11 times 4 is 44. And then, 3 times 5 is 15. Okay. Ngayon, anong klaseng fraction ito ngayon? So, we have what we call improper fraction. Dahil mas malaki ang numerator kaysa sa denominator. So, balik tayo ngayon sa rule natin na simplifications or in a simplified form. Ilang 15 mayroon sa 44? Dalawa? Kung dalawa, we have 15 times 2 is 30. Tatlo ba? Kung 15 times 3 is 45. So, sobra na sa 44. So, ilan ngayon? So, we have 2. Okay. So, 15 times 2 is 30. Ilan natira rito? So, 44. 14. Over, copy ang denominator, 15. Meron pa bang lowest term? Here? Okay, wala na. So, therefore, ang 3 and 2/3 times 4/5 is equivalent to 2 and 14 over 15. Kaya? Madali? Nakakasunod? Okay, last example na natin to. Paano naman kung parehong mixed fractions ang gagamitin natin? O mixed fractions ang mga samples natin. Okay? Simple na lang uli ang gagawin natin. Ano? Dahil nga naalalaman na natin papaano ang ginagawa doon sa mixed fraction, ginagawa sa improper fractions, ang pinakamadali natin gagawin, i-change muna natin itong mga ito sa improper fractions. Okay? Change natin. 4 times 2, we have 8 times 3, plus 3, sorry. 4 times 2 is 8, plus 3, we have 11 over 4 times here. 5 times 1, we have 5, plus 2, we have 7 over 5. Correct. Okay, next. Possible ba cancellation? Possible? 11, 5 pwede? Okay, hindi. 7 saka 4 pwede? Hindi rin. So, diretso na tayo sa multiplication. 11 times 7 is 77 over 4 times 5 is 20. Again, what kind of fraction is this? So, this is an improper fraction. So, anong gagawin natin? Change into mixed fraction. Ilang 20 meron sa 77? Dalawa ba? Tatlo ba o apat? So, we have 3. Okay. So, kung 3, lagay natin yung 3 na whole number, ilan na natira sa 77? Dahil ang tatlong 20 is 60, natira dito is 17. Okay? 17 over 20. Dahil copy lang yung denominator. So, therefore, ang 2 and 3/4 times 1 and 2/5 is 3 and 17 over 20. Okay? Gets ba? This time,
ay gamitin natin ang napag-aralan natin na multiplication of simple fractions and mixed fractions into a problem, into an actual scenario or experience. So since ngayon ay uso ang bisikleta, dahil alam nyo naman sa pandemya, naglabasan ng mga bikers natin, so gawin natin sample ang bike. Okay? So let us analyze this problem. Gian repaired 2 bicycles in 3 and 1/8 hours. He spent 1/5 of the time cleaning the wheels. How many hours did it take him to clean the wheels? Okay. So, i-analyze natin itong problem natin, no? Okay, so si Gian, nag-repair siya ng 2 bisikleta sa loob ng 3 and 1/8 hours. So, that's the first given. Okay, so matagal 3 oras at 1/8. No? 1/8, 3 oras at 1/8 ng isang oras pa ang ginugol niya sa paggawa ng bisikleta o pagre-repair. Now, out of 3 and 1/8 hours, ginamit niya ang 1/5 noon, 1/5 ng 3 and 1/8 hours para linisin naman yung wheels ng bisikleta. Ang tanong, how many hours did it take him to clean the wheels? Yung 1/8, yung 1/5 ng 3 and 1/8 hours, gaano siya katagal? So that's the problem. So if we analyze that 1/5 of 3 and 1/8 hours, ilan ang 1/5 ng 3 and 1/8 hours, ay magka-come up tayo sa multiplication of fractions. So meaning, aralin natin mabuti at tignan natin ito into a number sentence. Yan. So, itong expressions. Tignan natin kung tumatama siya. Okay. Balikan natin ha. 3 and 1/8 hours. So, that's 3 and 1/8. Okay. Multiplied by 1/5. Okay po. Ang tinatanong natin, ilang oras yung 1/5 na yun. So, moving on. Base sa ating napag-aralan, this is an example of a mixed fraction. So, the first thing that you have to do is to change that into a similar fraction. So, base sa napag-aralan natin, yung procedure niya kanina, gagawing improper fraction, 8 times 3 is 24, plus 1, we have 25. Then, what's the denominator? Copy lang tayo sa 8. Multiplied by, copy lang natin si 1/5 kasi nasa simple fraction na siya. Okay, next. After na-complete na ito at pwede na tayo mag-multiply, what you're going to do next? Think of a cancellation method. Baka pwede tayong merong i-cancel para mas mapadali yung ating multiplication. Okay, check natin to. 25 and 5, pwede? So, what's the common divisor? So, we have 5, correct? So, 25 divided by 5 is 5. And 5 divided by 5 is 1. How about this 1 and 8? Meron ba? Of course, wala na kasi 1 na yun, ano? Okay, then, proceed to the first rule. Multiply both the numerator and the denominators. 5 times 1 is 5. And 8 times 1 is 8. Okay. So, the correct answer now is 5/8. Ang tanong ko sa inyo, pwede pa ba siyang i-lowest term? Any number which is actually divisible by 5 and divisible by 8? Wala na. Kung wala na, siya na ngayon ang simplest form or lowest term. Okay, balikan natin yung tanong. Okay? Balikan natin yung tanong ha. How many hours did it take him to clean the wheels? So, tama ba na sagot mo 5/8 lang? Since merong hours na tinatanong, ibig sabihin, your final answer must be in hours. So, therefore, the answer is 5/8 hours. Okay? So, ito yung ginugol niya na oras. Yung 1/5 na ito ng 3 and 1/8 hours, ibig sabihin 5/8 hours yun.
Ayan, nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Isang mabungang kaalaman ang inyong natutunan. Ano? At naging mabunga ang oras nating lahat para mas lalo nating maintindihan ang matematika. Kung meron kayong mga katanungan at gusto nyo i-clarify, ay mag-comment lang kayo sa comment box sa video na ito para mabigyan natin ng katugunan ng inyong mga katanungan at mas lalo pang maging mas maliwanag sa inyong lahat ang pag-aaral ng fractions, lalo na ang multiplying, simple fractions, and mixed fractions or mixed numbers. Magandang araw sa inyong lahat and happy learning everyone!